Amen. So, pray ng Panginoon, nagpapasalamat ako na talagang kagabi hindi ako makabangon hanggang kanina umaga. Pero by the grace of God, sabi ko, Panginoon, ikaw ang nagbigay ng mensahe mo na nais mong ipahatid, lalo na sa panahon ngayon, na kailangan malaman ng bawat isa. Kaya nga na talagang sinikap ko sa tulong ng Banal na Espiritu na makatayo ako. Hindi ko alam kung anong iniisip ng iba, bakit ako nagkaganito. Pero may purpose ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At nalaman ko na ang purpose dahil yun ang hinilig ko sa Kanya. Ito bilang patutuon na rin, ang hiling ko lang sa Panginoon, itong mga huling araw ko at nararamdaman ko na mga huling araw ko na ito dito sa daigdig na ito. At ako'y pauuwiin na ng Panginoon. Yun ang pakiramdam ko sa sarili ko. Pero ang panalangin ko, Panginoon, bago man na ako pagpahingahin, nais ko talagang mabatid, malaman kung sino tunay nagmamahal sa akin, yung may malasakit sa akin. So, nung pinanalangin ko yun, dumating nga sa akin itong karamdaman ito. At doon ko na-realize na God's way, para malaman ko kung sino yung may malasakit sa akin, nag-aalala sa akin, gustong tumulong sa akin, una-una sa pamilya ko, sa buo kong sambahayan. At doon ko napagtanto na sino sa mga anak ko ang talagang tunay na may malasakit sa akin, na tunay na nag-aalala sa akin, at tunay na sumusuporta sa akin. At gayon din sa mga naging bunga ko, simula pa nun sa Makati, kung sino yung nakakaalala sa akin, kung sino yung may malasakit na umumusta man lang sa akin, at napag-alaman ko rin kung sino-sino. At sa mga huling araw na ito, mga kapatid, nakikita ko kasi lahat ng mga kasabayan ko, na mas matanda pa ako ay nauna na pinagpahinga ng Panginoon. At yung kahuli-huli yung kabats ko, ito sa GPI. Ano ba yung GPI? Growth Program Institute sa Makati. Yung isang kabats ko doon, kailan lang namatay. Tututusin bata pa siya, mas matanda ako. Wala kong iba kundi si Anthony Velasco ng Church of God. Yes. Kasi yun, naging kabats ko yun. Nung bagong lipat nga ako dito, nung nalaman niya, lumipat ako dito, ilang beses niya akong pinupuntahan. At nais niya makasama kami, pero hindi. Kasi kauumpisa ko lang nung nagbukas ng ministry. Kaya nagkapagtanto ko, sabi ko ko sa asawa ko, mga ilang araw na lang. Yung kasi pakiramdam ko, pero hindi ako takot. Kaya nga nais ko magbigay ng mensahe sa inyo mga kapatid, huwag na huwag tayong bibitaw sa Panginoon, no matter what. Amen. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya pinabatid sa akin ng Panginoon, simula noon. Kaya natutuwa ako, yung isang bunga ko sa Makati pa, naging bunga ko na siya. Hanggang ngayon, hindi niya ako nalilimutan. At kilala niyo siya, yung unang naging gitarista natin dito, nung inumpisahan ko itong ministry. Kilala niyo siya. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Siya ang muna. Doon pa sa Makati, buwan ko na siya. At lahat ng mga inalaga ako, mga Bible study, lahat, sa mga seminar na hinawakan ko, ay lagi ko siya kasama. Siya yung nag-a-assist sa akin. Kaya nung umpisahan ko ito, nung pinuksan ko doon sa terrace namin, pinuntahan ko siya, sabi ko, Brad, tulungan mo ako. Ngayon nga, yun. Siya yung nag-resista. So yun lang mga kapatid at punta tayo sa mensahe. Ang mensahe ko ito ay napapanahon, lalo na sa ngayon. Nadinig ko yung mga testimonya, tunay nga ang Diyos ay kumikilos. Amen. Amen. Kumikilos sa ating kalagitnaan at yung mga nagpapasalamat ako doon sa mga ginagawa ng mga kapatiran ay tunay nga na nagsasakripisyo tayo. Amen. Alam niyo ba na sakripisyo yung ginagawa niyo? Amen. Buhat kay Pastor din, mga kapatiran, na yung panahon ninyo, imbis na ilaan nyo sa inyong sarili, ay nilalaan nyo sa pakikipag-isa sa iba.
pamamagitan nun ay nakikilala ang DOCGM. Amen. Yan po ay tinatawag na sakripisyo. Ibig sabihin, sa iyong sarili ay inuukol mo sa gawain ng Panginoon at lumalago ang ating mga nakikilala sa ibang churches at ginawa namin yan sa Las Piñas noong araw. At dito rin inumpisahan namin yun. Kanya lang hindi nagtuloy-tuloy. Dito kami, 5 pastor ang nag-umpisa rito sa Golden City at gusto namin isaturate ito. Ano si Pastor Louie at yung dating unang pastor ng GIL, si Pastor Olan, at yung pastor doon sa kanto namin, si Pastor Abi, at saka yung isa si Taba, Pastor Ever, Pastor Ever. 5 kami nag-uumpisa, sama-sama kami. Pero biglang naglaho. Ako hindi umayaw, pero yung iba, nawala. Muna-muna, namatay. GIL namatay. Yung sa may kanto namin, namatay. So hindi natuloy. Ibig sabihin, hindi namin tinanong ni Pastor Louie. Tapos yun nga, napapunta na siya ng Imus at siyempre naman itayo yung SOG. Pero ako hindi na nakapag ng SOG dahil member pa ako sa Las Piñas. Parang si OG din. Asosasyon ng mga pastor. Na hanggang ngayon, member ako. Hindi ko na magampanan dahil hindi ko nakakaya. So yun lang mga kapatid, papasalamat ako sa Panginoon. At nalaman ko sino yung may pusa, nagmamalasakit, naalala ko. At alam ko rin kung sino na yung nakalimot sa akin. Niho, niha. Amen. So yun ang huwag natin kalilimutan, lalo na yung nagdala sa atin. Ginamit ng Panginoon. Kaya ako hanggang ngayon, hindi ko nalilimutan yung nagdala sa akin eh. No? Pati pangalan niya, yun ang nagdala sa akin sa Panginoon. At wala na nga kaming contact ngayon dahil nung araw wala namang cellphone eh. Pero alam ko wala na rin siya. Siya yung asawa ng Executive Secretary ng Meralco dun sa Maine. Siya isang waray-waray, taga-Babatnon. Pangalan niya, Guillermo Macariola. Yun lang nagdala sa akin. Kaya hindi ko siya nalilimutan. Kaya sabi ko, Lord, yung mga bunga ko, huwag akong makalimutan. Dahil ginawa ko yun. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po, yung sinasabi ko, yung ginagawa natin dito, walang masama ron. Dahil kalooban din ng Panginoon nyo na tayo makilala at makilala rin natin sila yung mga kapatiran. Kung maaari hindi lang dito sa Imus. Kaya lang hindi ko na magawa, kanya sa pagkilos din naman ng Espiritu at inatasan ako para i-ordain si Pastor Din dahil lalo na ngayon sa panahon na hindi ko na talaga kaya. Gustuhin ko man na umatin yung mga gawain dito, hindi ko na kaya. At hinihingi ko rin ng pangmanin ng aking asawa dahil halos kami lang natitirang dalawa sa bahay. Hindi ako pwede iwanang mag-isa. Pero sa pananalangin sa devotion, hindi po kami nawawala. Araw-araw yan, nagdi-devotion kami mag-asawa. Minsan nga, dinalat na kami ni Brother Order doon. Yung na huwag natin kalimutan. Dahil yun na sinabi na tayo ay huwag makalimut sa salita ng Panginoon dahil ito ang nagpapalakas sa atin. Amen. Kaya pinupuri ko sa pamumuno ni Pastor Dean ay alam ko tuloy-tuloy makaka-breakthrough tayo. Yes. Hallelujah. Lalo na ngayon, yung nakapunta kayo, nakakatin sa iba at gusto ko man magkantang na seminar dito katulad na sinabi ko noon, hindi ko na kaya. Gusto ko nga ay seminar kayo doon sa GPI, Growth Program Institute. Kompleto po yan. 3 months namin kinuha yun ni Anthony Velasco. Classmate ko siya ron. 3 months yun. 3 times a day, 3 times a week. MWF yung aming pasok. Anyway,
Ako nalulugod, nasisiyahan sa ginagawa, nangyayari na dito sa POCGF. Sabi nga, kahit ako'y mawala, alam ko magtutuloy-tuloy ito. Glory to God. Pero meron na tayong higit na mas importanteng gawin. Ang mas importante natin gawin ay pakilagay nga sa 1 Samuel 15:22. Ang sabi nito, and Samuel said, and the Lord has a great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. So, ibig sabihin, ano yung pinakamahalagang mensahe nito? Obedience is better than sacrifice. Kasi siya ako talaga nahihila ako. Ito nakuha sa akin ng mga na espiritu. No? Dapat isip ko to bilang founder ng church na ito. At iniiwan ko naman sa inyo ngayon, lalo kay Pastor din, ang lahat ng pamamahala rito, lahat ng desisyon. Hindi na ako nangihimasok. Pero ito ang nabuhay sa akin, yung sinasabi dito na, obedience is better than sacrifice. Nakukuha pa natin. Amen. Tayong lahat ay obedience. Nakikita ko yung pagsunod nyo. Yung pumupunta kayo, nakikihalubilo kayo sa iba't ibang gawain dito sa Amos, sa ibang lugar. Hindi masama yun. Pero ang sabi, obedience is better than sacrifice. Yung ginagawa natin na yun ay sakripisyo. Ibig na ilaan natin sa ating mga sarili, ay nilalaan natin sa gawain ng Panginoon sa ibang lugar. Pero ang sinasabi dito, kasi gusto ko maipagpatuloy yung sinimula namin noon, nila Pastor Louie, na hindi natuloy, na isasaturate namin ng Golden City. At yun ang pinasasabi ng Panginoon sa atin. Kasi yun ay Great Commission. Ano ba yung Great Commission? Alam na lahat ang Great Commission. Ano ba ang Great Commission? Pinakadakila sa lahat ng utos. Kaya ito'y dapat masunod. Ano yun? Go and make disciple. Amen. So kasi dito rin kami nagsimula at dito ang gawain ko. Dahil yung mga sinimulan ko katulad ng JCCF. Ano ba yung JCCF? Jesus Cares, Christian Fellowship. Na nandun sa pamilya, hanggang ngayon andun yun. Hindi natin bag yun. Yung sa Queensrow, sa Molino, yun din ang ginawa namin. Nag-umpisa sa bahay ng kapatid ko, hanggang ngayon andun pa rin. At late, napag-alaman ko, nasa 600 na ang member doon. Nabili na nila yung lugar. At ang nagpapastor doon, si Brother June, yung dating gitarista namin. At dito, papasalamat din ako, karamihan ng ino-order ng Panginoon ay galing sa music. Karamihan gitarista, katulad na nangyari dito sa atin. Amen. Amen. Dahil alam nila kung dapat gawin. So yun lang mga kapatid, yun lang inaano ko na yung obedience na ipagsunod natin sa Great Commission, go and make disciple. Ayun din na sinabi ng John, sa John 15. Hindi ako ang pumili sa inyo. Ay, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo para kayo ay humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Kasi nais ng Panginoon na maligtas ang lahat. Alam ba natin yon? Amen. Lahat ng tao gusto ng Diyos ay makaligtas lahat. Kaya naman tayo ngayon, ang una niyang tinawag, ay dapat tayong humayo. Maging ambassador tayo. Alam ba natin yun? We are ambassador of Christ. Ano ba yung ambassador? To represent. Like our
Katulad natin, meron tayong mga ambassador sa ibang bansa. Anong ginagawa nila para ipakilala ang ating bansa? Kaya naman tayo ay ambassador ni Kristo para ipakilala siya. Yes. Kasi bakit? Panahon na eh. Nasa last days na tayo. Nakikita mo natin yung mga nangyayari. Alam ko lahat nanonood naman eh. Amen sa mga balita. Sa YouTube, ang dami dyan. Yung mga nangyayari ngayon. Kumikilos na para gisingin ang lahat ng tao. Dahil lahat ng tao mahal ng Panginoon. Amen. At ano ba ang mga nakikita natin sa kapaligiran ngayon? Tingnan na natin. Punta tayo sa... Ito ilan lamang, pero mas marami pa. Punta tayo dito sa Science of the End Time. Mga senyales. Marami sa Bible ito mga senyales. Ilan lamang at nangyayari din dito sa ating bansa sa kasalukuyan. Alam na lahat yan. Nakikinig tayo ng balita, nanonood tayo sa YouTube. Ano sabi dyan? Doon sa Revelation chapter 6. Ang sabi dito, 1 and 2. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa mga 7 selyo. Ito yung tinatawag natin seals. Ano ba yung selyo? Tatak. Yung sulat nilalagay na selyo. Para malaman kung kanino yun. Amen. So, pansarado. Ibig sabihin, nakita kong labis inalis ng kordero ang una sa 7 selyo. At narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig sinlakas na kulog. Halika. At nakita ko ang isang babaeng puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Alam naman natin kung saan ginagamit yung pana. Binigyan siya ng korona at siya umalis upang patuloy na malako. Kung susuriin natin mabuti itong mga pag-aaralan natin, wala na lang tayong parang para pagkuhanin pa natin ng Old Testament. Ito yung tinatawag na science of political war. Hindi pagkakasundo sa politika. Nangyayari ba? Hindi. Nangyayari. Political war. Hindi lang dito sa ating bansa. Araw-araw walang tigil. Siraan ang siraan. Magkakampi ngayon, bukas hindi na. Nagmamahalan kayo, bukas nagsisiraan na. At mayroon pang nagbubus ng buhay. Makamtam lang yung hinahangad na pwesto. Amen. Pero pasalamat tayo, ang Diyos ay kumikilos. Kontrolado niya ang lahat. Kaya na kailangan malaman natin to para tayo maka-breakthrough. Kasi apektado tayo nito eh. Amen? Totoo ba? Political war, giyera sa politika. Natatandaan ko nung araw, sino ba unang presidente inapit po? Si Macapagal. Nung araw pagka nangangampanya, may magkalaban, isang entablado, isang platform ang kanilang tinatayuan eh. Ngayon hindi pwede yun. Yung presidente nung araw, isipin mo pupunta sa isang lugar, sila magkasama magsasalita. Walang paninira yun. Ang tinatalakay nila kung anong gagawin nila. Hindi na nila. Pero ngayon, ano? Hindi lang sila ang patayan pa ngayon eh. Kaya sukdulan lang talaga ito ay nangyayari na. Kaya dapat malaman natin na tayo nasa huling mga panahon na. So huwag natin kalilimutan yan, yung political war na yan. Ang lahat naghahangad. Makamtam lang niya ang lahat. Ng lahat. Mapasa kanya. Siya ang maging hari. Siya ang magtagumpay sa lugar na yun. Lalo dati sa ating sa Pilipinas, gusto ng bawat kandidato ay magtagumpay. Lahat gagawin. Mga nag-aaral naman yan, mga professional yan, mga college graduate, degree holder yan. Sabi nga ng iba, kaya nag-aaral yan para magnakaw. Amen. Hindi gagamitin yung kanyang pinag-aralan, iba ang gagawin niya. At yan ang nangyayari na sa ating bansa. Totoo, hindi.
Di ba? Lahat napapakinggan natin yan, lahat. Kanya nga maraming gusto na kumapit doon sa kabila eh. Dahil nag-umpisa. Para mabulgar yung mga yan. Amen. Sumunod. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw na nakasakay at binigyan ng kapangyarihan magsimula ng digmaan sa lupa. Kanina political war, ito naman digmaan sa lupa. Ang sabi, upang magpalayaan ang tao, binigyan siya ng isang malaking tabak. So yan naman po, ito naman po ay tumutukoy sa World War. Hindi na politika, bansa sa bansa. Ilang bansa ngayon ang gigiyera, sila naglalabanan. At may nakaamba pa. Nagyera. Nakikita mo natin yun. Kaya pagbabasa ng Bible, huwag lang minsan yung basaan, dili-diliin natin. Bulay-bulayin natin, ililig kayo ng banal na espiritu, mababasa nyo rin yan sa ibang aklat. Yung mga babala na yan sa atin. Nangyari na kasi nung araw eh. Panahon ng Israel. Kaya lang, dapat alam natin kung paano i-interpret. Kaya nga sabi, do not interpret the Bible. Huwag na natin isipin itong kahulugan. Hindi, nasa Bible din naman yan. Yung kahulugan yan. Kaya nga sabi, let the Bible interpret itself. Ngayon nakikita natin, ang dami ng mga false prophet. Nakikita ba natin yun? Napanood nyo ba yung isang propeta raw siya? Na si Trump daw ang gagamitin. Kaya si Trump daw pagka inilagay na sa pwesto, kailan nyo bukas, ano? Pagkatapos na magla-rapture na. Ang ano niya sa partisan rapture. Sino maniniwala nun? Kasi ginamit pa na yung pangalan ni Trump. Trump, binigyan ng kahulugan sa Bible yung Trump. Sugo raw ng Diyos yan para maganap na yung rapture sa Martes. Pero kung hindi ka well sa Bible, hindi ka talaga nakakaano sa Panginoon, paniniwalaan mo yun eh. Dahil may hula silang nagkatotoo. Pero hindi lahat ng hula ay galing sa Diyos. Amen. Kaya binigyan pangahulugan yung pangalan Trump. Alam ko napanood ng iba sa inyo yan eh. Kasi ako, lagi ako, dahil naglilibang ako, binubuksan ko yung TV sa YouTube. Kasi pagka katulad yan, sumasakit ang buong katawan ko, para maiba yung isip ko, binubuksan ko yung TV. Kaya halos nakatutok ako sa TV. Hindi naman ako nanonood ng mga laswa. Puro yan, mga nangyayari sa kapaligiran at sinusubaybayan ko. Ano ba ang nangyayari? Kasi dapat alam natin yan eh. Para makapaghanda tayo. Amen? So yan nga, ang sumunod yan ay World War. Bansa sa bansa, hindi na politika sa politika, bansa sa bansa. At alam natin yan, may mga bansa ngayon naglalabanan. Israel. Amen? So, punta tayo sa 5. Sumunod. Ang sabi ito, nang alisin ng kordero ang pangatlong pikselyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang sinasakyan dito. Sabi, may narinig akong parang isang tinig na nagmula sa kinaroroon ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho. Ulitin ko, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho. At 3 takal ng harina lamang ang mabibili. Sagat, ganun ding halaga. Ngunit huwag mong pisalain ang langis at olibo. Langis ng olibo at talak. Anong sabi nito?
Isang tala ng trigo lamang ang mabibili sa sahod na maghapong trabaho. Isang takal na bigas lamang, isang kilong bigas lamang ang mabibili sa taas ng halaga. Isang kamatis lamang nagkakahalaga ng 25. Ay nagpaplano ko, yung mga pasudo, papalitan ko ng mga gulay eh. Inumpisahan ko na. Bawang, nagtanim na ako, ayun, tumubo na. Malaki na. Amen? So ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay pagtaas ng presyo. Anong ibig sabihin niyan? Ay famine, tagutom. Amen? Mangyayari yan. Nag-umpisa na nga eh. Hindi lang dito. Bakit? Kasi may kinalaman din ng mga politiko dyan. Sila ang namumuno niyan. Sila ang kumukontrol niyan. Yes. Eh nagsabi nga ng mga magsasaka, ganun lang ang bili sa kanila. Yes. Kaya sabi ng ibang magsasaka, ganun lang ang bili nila sa amin, 35 per kilo. Eh bakit may 20 na lang ganun kahalaga? Kaya ako, tutok ako dyan sa mga balita eh. Kasi alam ko, hirap na magsasaka dahil magsasaka ang pamilya ko, ang tatay ko. Eh, 35 lang ang bili sa kanila. Tapos magkano ibebenta sa market? 100 o 52. Kaya yung tagutom, lahat ng bilihin ay magmamahal na. Kaya dapat alam natin ito, mag-ingat din tayo dyan. Kaya kung tayo may pera, mga kapatid, iwasan na natin yung paggastos ng kung ano-ano. Hello? Hindi pagka may pera tayo, pupunta tayo kung saan, mauubos. Hindi, dapat paglaanan natin. Amen? Ang bilis maubos ng pera. Amen? Buti kami, walang nauubos. Ano lang pera? Amen? Kaya mga kapatid, ingat tayo sa mga binibili natin. Hindi basta tayo bili ng bili. Amen? Eh kami mag-asawa, may nilalang talong lang, okay na kami. Amen? Meron lang ko yung ng dilis, okay na. No, huwag na tayo maghanggang ngayon dahil nasa end time tayo, sa mga huling panahon tayo mga kapatid. Ang isipin natin paano tayo makakaraos sa araw-araw. Pero ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kaya huwag tayo titigil ng panalangin. Anong panalangin natin? Huwag naman karangyaan. Yung tinuro ng Panginoong Jesucristo. Lord, give us this day our daily bread. Yung parang araw-araw hindi natin sa Panginoon at magpasalamat tayo kahit ano nasa table natin. Pasalamat tayo. Di biniyayaan tayo ng Panginoon. Amen. Huwag na tayo naghahanap na kung ano-ano pa. Yes. Kung ano lang yung kaya, huwag tayong magpumilit. Yes. Sa anong bagay sa ating buhay. Kung hindi kaya, huwag natin pilitin. Kung ano lang biyaya, binigay ng Panginoon. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Di ba pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? At sinabi rin yan, my God will supply. Supply, bigit supply. Ano ang sabi ng supply? Continuous. Continuously. Walang delay sa oras ng pangangailangan. My God will supply all my needs according to His riches. Mayaman ang Diyos eh. Siya nga may-ari ng lahat ng bagay. Pati buhay natin pag-aari ng Diyos. Amen. Kaya tama yun. Balik natin sa Diyos ang ating mga buhay. Kaya nagpatotoo, tama yun. Balik natin, surrender natin sa Panginoon dahil hindi atin to. Ang pahalagahan natin ngayon mga kapatid, our spiritual life. Our physical life. Ano mangyayari dito? May iiwan natin yan. Yes. Kahit gaano kaya kayaman, multimillionaire ka man. 20 million man, ang bahay mo, masusunod din yan. Hello, natatawa ko, ayaw ko, alam niyo yun eh. Kahit nasikat ka, pag kumilos ang Diyos, walang matitira sa'yo. Amen. Ang gising yan eh. Amen. Ang gising sa atin yan.
Ako nga, ginising ng Panginoon. Bakit nangyari sa akin ito? Ginising ako ng Panginoon. Dahil hindi pa naman ako perfecto eh. May mga pagkakamali pa rin ako. Nagkakasala pa rin ako. Pero yung kasalanan na nagagawa ko, hindi ahantong sa kamatayan. Amen. May kapatawaran. Amen. Amen. Hallelujah. So, pamin. Bakit pinapahintulot ng Panginoon ito? Dahil meron siyang plano. Amen. Niligtas tayo ng Panginoon. Niligtas tayo sa kasalanan para hindi tayo dumanas ng kamatayang spiritual. Niligtas tayo ron. Yung unang punta rito ng Panginoon para iligtas tayo lahat. Nagawa na ng Panginoon yun. Pero meron tayong dapat paglaanan, yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga tayo itinutwid. Hindi lang pagpapala ang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Sino naniniwala ron? Amen. Hindi puro pagpapala, hindi puro mga kaligayahan, hindi. Papalo. Meron tayong, Pinapalo. dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, hindi tayo pababayaan. So, pamin, tapos na tayo nun. Ay, gutom. Kaya tayo, hindi naman tayo magugutom, huwag lang tayo mapili. Kung ano lang nasa table, kung ano lang kinaya. Amen? Lalo ngayon, ang lahat ng bilihin ang mamahal. Amen? Kahit nga dilata ngayon eh. Noong panahon namin, nung bata ako, yung mga dilata, halimbawa katulad ng ligo, magkano yun? 12 centavos. Tama ba yun, Stephen? 12 centavos, 12. Isang ligo. Kaya magkano yung ligo? Nung nag-aaral ako, yung papel pang grade 1, 3, isang pera. Tama ba, Sister Alice? Palit ba yapos lang po sa Oo. Pagbili ko sa tindahan, may bibili ka sa tindahan, pabili ko na isang ligo. Saka pahingi ko konting asin. Suka. Yan, hinihingi lang yun. Eh, ngayon, baka pukpukin ka. Kami nga magkapatid, yung kasunod ko, mula probinsya hanggang sa amin sa San Isidro de Besia, sa bus hanggang Divisoria, magkano? 25 pesos sa bus. Ilang kilometro? 100 kilometers. Ay magkano? Amen? So, gano'n ang pagbaba. Kaya kailangan talaga, makita natin yan. Kaya sinisip ko sa inyo, nagagarap na talaga. Tagutom na, taghirap na talaga. Pero pagka tayo nasa Panginoon, kahit anong hirap ang darasin ng mundo ito, hindi tayo pababayan ng Panginoon. Basta sumunod lang tayo. Hindi lang sapat yung sakripisyo natin. Kaya nga sabi, obedience is better than sacrifice. Kaya sundin natin, pag-aralan natin, ano ba pinuuto sa atin ng Panginoon. Pag-aralan natin, nasa Bible lahat yan. Para hindi tayo madamay doon sa mangyayari. Kung baga sa ano, yung isang pastor na napaglanda ng senior niya. Sabi, pagka magpapagawa ka ng bahay, kumusulta ka sa architect. At kung ano sabihin ng architect, pati yung materials, ay sundin mo. Kasi pagka hindi mo yung sinunod, darating ang bagyo sa buhay mo, baka sa buhay mo, babagsak ka. Pero pagka sinunod mo yung architect na nagawa ng plano sa bahay mo, hindi ang babagsak ang bahay mo. Gayun din sa buhay natin. Ang Diyos is, our God is the architect of our life. Sundin natin, nasa Bible naman yan eh. Ano dapat natin gawin? Anong dapat natin sundin? Dapat ano natin yan eh, itong gagawin natin araw-araw. Hindi lang kung kailan gusto natin, nandyan nga yung sacrifice. Nagsakripisyo ba? Eh, sumunod ka. Laging magkatambal yan dalawang niya, sacrifice. Amen? So bakit po? Kasi meron nga tayo pinaglalaanan.
na kailangan lumagan sa na alam natin itong mangyayari na ito ay bibigay yan. Prophecy na yan. Kung alam natin ang Isaiah, Jeremiah, Book of Daniel, lahat ng prophecy yan ay nangyayari. Amen? At yung nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, inaalam ng Panginoon yan. Katulad ng nangyayari kay Hope. Ano ba nangyayari kay Hope? Nakiusap ang Diablo. Gusto niya subukin si Hope. O pumayag ang Panginoon, sabi, huwag mo na niya papatayin. Ano nangyayari? Kinuha lahat. Di ba? Nawala lahat. Kabuhayan niya, pamilya niya. Pero ano sabi ni Hope? Dumating ako ng walang dala. Aalis din ako ng walang dala. Ay, hindi ba ibinalik ng Panginoon lahat? Yes. Kaya masa tayo magtiwala tayo sa Panginoon, sa mga promises niya. Hindi sinungaling ang Diyos, lahat ng pangako niya ay makakakamtan natin. Doon sa mga sumusunod. Amen. Huwag tayong claim na claim. Amen? Wala kang makain. Binigyan akong paraan. Ayaw mo naman kumilos. Ask. Di ba? Dalagan mo, hingin mo, ask. Ano sa sunod? Seek. Hirap pa. Ano ka maghahanap? Na, pumato ka. So hindi pwede yung mag-abang ka lang na babagsak sa'yo. Wala ganun. Amen. Kaya nga ako, yun nga nangyayari sa akin yun. Pag gusto kong malaman, sino pa sa mga anak ko talaga tapat sa akin, susuporta sa akin, may malasakit sa akin. Di ba hindi naman lahat ng anak pare-parehas? Yes. Pero sa pamamagitan niya, pag nagsasabi ka, makakita, alam mo kung sino ang dadamay sa'yo. Alam mo kung sino may malasakit sa'yo. Yes. Yes. Amen. Ganyan din, sa mga kapatiran, sa mga iglesia, alam mo kung sino yung malasakit sa'yo, sino yung baliwala ka. Amen. Ang pailalan natin pag-ibig. Amen. Kasi nangyayari, paano yung pag-ibig ay, paano papalimos ka ng pag-ibig? Ang pag-ibig, kusa ibinibigay yan, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Amen. Kusa niya binigay ang kanyang sarili. Amen. Kaya yung ating sakripisyo, tama yun kasi sinabi ng Romans, offer your bodies a living sacrifice. Amen. Pero sinabi rin ng Panginoon sa Kristo, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa lahat ng aking mga sinasabi. Amen. So yun pa rin, huwag natin kalimutan. Obedience is better than sacrifice. Amen. Kasi bakit tayo inahanda ng Panginoon? Bakit sinasabit natin kumisan? Halimbawa ako, ba't sinabit ko itong ganito? May plano ang Panginoon. Sumunod. Ang sabi rito, nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, halika, isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang taigtig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot, at darating salot. Mapapangis na hayop sa lupa. Ano ibig sabihin niya? May mga salot, may tagutom, may giyera, lahat yan. Pinagkita natin kanina na nangyayari na. Hindi tayo itsapwera dyan, mga kapatid. Yung mga nangyayari, hindi tayo. Apektado din tayo niyan. Diyan masusubok tayo kung tatalikod tayo sa Panginoon. Kasi ang iba nakaranas na ng problema, tumalikod na sa Panginoon, hindi na kumapit sa Panginoon. Amen. Yung tinatawag natin na Great Tribulation. Alam mo ba yung Great Tribulation? Lahat tayo nag-aral. Amen? Sino hindi nakapag-aral dito? Lahat nag-aral.
Halimbawa, naipasa mo yung kurso mo. Bakit ka pumasa? Dahil naipasa mo yung huling pagsubok. Yung final exam. Bukod sa kapasaka, yun lagi-lagi merong tayo tinatawag na periodical test. Periodical line. Pero merong final test. At meron din yung pagsubok na araw-araw. Halimbawa ko, literally, sa eskwela, di ba? O, sabi ng teacher, kuha kayo ng 1/4 to paper. Kasi merong quiz. Amen? Nakaranas ko natin yan? Yes. 1/4 quiz lang yan. Kuminsan 1/2. Amen? Merong periodical test. Ang pinaka importante, mapasahan natin yung final. Amen? Kumbaga sa mga kursong mga profesyon, naipasa mo yung test mo doon sa pagka-abogado, pagka-inyero, naging lisensyado ka. Amen? So may final test, yun nga ang Great Tribulation. Kailangan maipasa natin yung grade, kanya nga grade. Pero malalagpasan natin, makaka-breakthrough tayo dyan kung tayo ay hindi mawawala sa Panginoon. Doon nga tayo ititest ng Panginoon eh. Hindi puro pagpapala, hindi puro masasarap ang bibigay sa atin ng Panginoon. Bibigyan din tayo ng mga bagay na talaga titingnan kung talaga tayo mananatili sa Panginoon. Alam niyo ba na ako muntik na dyan? Muntik na ako dyan, mawala. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Lahat ng naitanim sa akin, doon na nanibago ko dahil nabuhay muli lahat ng naitanim sa akin sa salita ng Panginoon. Ilang beses na akong namuntikanan na tumalikod. Gawa rin ng kahirapan namin ni Tess noon, inuwi ko nga sila sa probinsya dahil nawalan ako ng trabaho. Pero kumilos ang Panginoon. Tines ako ng Panginoon kung talagang yung tinanggap ko noon siya. Nagsisi ko ay mananatili sa akin. Pero pinanatili ako. At hindi ako pinabayaan nung nagdala sa akin. Yes, thank you. Lagi ako pinapanalangin, lagi ako pinafollow up. Araw-araw kinakausap ako, pinupuntahan ako doon sa cubicle ko. Nung nasa Fortune Life Insurance kami. Araw-araw yan, pag nandun na ako, pupunta yan. Halos magkatabi lang ang cubicle namin. Yes. Pinupuntahan niya ako, sinisira niya ako. At halos, empleyado ng Fortune Life Insurance, halos nadala namin dalawa, pinagtulungan namin. At doon nalugod ang Panginoon, hindi sa tinatas ko sa rito. Ginamit kami ng Panginoon para madala namin yung aming ibang mga kasama hanggang sa mga ahente. Pero bago yun mga kapatid, pagkatapos yung tumanak na naman kami ni Tess na sobrang hirap dahil wala akong trabaho. Amen? Pero sa gitna noon, nung kinuha ko ulit sila, pinag ko sa Manila, nakapagtrabaho ulit si Tess at doble ito sa sweldo na dati. Pero kumilos sa Panginoon, hindi tayo pababayaan, maging matuloy lang tayo, maging tapat lang tayo sa Panginoon. Amen. At katulad nga nung pinapatutuo kanina, number 1, yung marunong tayong magpatawad. Amen. Kasi yun ang ginawa ng Panginoon eh. Karapat dapat pa tayong patawaran? Hindi. Pero sinakripisyo, binigay ang buhay niya para tayo magkaroon ng kapatawaran. Amen. At pagkatapos ng tayo patawarin, ibinigay nga ang Bible yung kanyang mga kautusan na dapat natin sundin. Bilang arkitekto ng ating buhay, sundin natin yung design ng Panginoon para hindi tayo bumagsak, hindi tayo mapahamak. Amen. Amen? Pagka nagtayo ng bahay, ano ang pundasyon? Putik, dayami, buhangin. Anong parable na yun? Si Kristo ang dapat nating pundasyon. Matibay na bato. Hindi ba apektuhan? Kahit anong lindol, laging nakatayo ang buhay natin. Pagka tayo nakatuntong sa ating Panginoon Kristo bilang batong pundasyon ng ating buhay. At yan sinasabi sa Bible.
Huwag tayong bibitaw kahit na ano mangyari, no matter what. Amen? So daranas tayo ng Great Tribulation, yun ay pagsubok lang, maikling panahon lang naman yan, susunod lang ng Panginoon. Amen. Kung hanggang saan tayo. Bakit ba may mga tribulation? Yung mga basta Tagalog yun. Mga pagsubok, mga darating sa ating buhay na tayo susubukin. Na pangyayari kung tutusin na hindi natin gusto. Pero, dapat. Bakit po? Kasi tinetest tayo ng Panginoon. Unang-una yung obedience natin. Gusto ng Panginoon maging masunurin tayo sa Kanya. Amen. Amen? So yun nga. Obedience. Itina ko muna dito sa kodi ko. Dahil kinuha ko ang kahulugan nito. Pagka sinabing obedience, ano ba ang obedience? Yung ibig sabihin. Ang obedience kasi, ang sabi, nakuha ko ito sa Bible Dictionary, hindi sa Webster. Sabi sa Bible Dictionary, to follow someone's command. Ang obedience ay susunod ka doon sa nag-utos. Kaya nga sino ang nag-uutos? Ang Panginoon nag-uutos. Kaya nga sumunod tayo. Kaya nga kanina yung binasa natin doon sa 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Amen. Kaya nga sabi doon sa John 14:22-23, ang sabi doon, John 14:23, ang sabi doon, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. So pagka tayo sumusunod, ang Diyos ay sa atin, mananahan siya sa ating buhay, sa ating puso. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating panahon ngayon, hindi tayo pababayaan. Kaya paniwalaan natin yan, yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga tayo ay kinakailangan maging obedience tayo. Amen? At ito pa, doon sa Acts 5:29. Acts 5:29. Ito kasi nangyayari. As sabi, then Peter and the other apostle answered and said, we ought to obey God rather than man. Ang Diyos ang sundin natin kaysa sa tao. Amen. Lalo ngayon, daming false prophet ngayon. Huwag tayong basta-basta susunod. Siya sa atin natin tama ba? At alam naman natin kung totoo yung sinasabi niya o hindi dahil nasa atin ang banal na Espiritu. Amen. Amen? Kaya nga sabi, yung pagbabasa natin, pag-meditate natin, ay kailangan. Kasi sabi ng Bible, if you will continue in my word, you will know the truth. And the truth will set you free. Hindi ka nababasa, hindi ka nabubulay-bulay, hindi mo alam ang katotohanan. Natinig mo ngayon, may nagsabi sa Martes na rapture. Maniniwala ka kasi hindi mo alam ang katotohanan. Amen? Sa dami yung false prophet ngayon. Kaya nga tayo mga kapatid, ay tinitrain ng Panginoon. Binibigyan tayo para makita natin na tayo ba'y sumusunod o hindi. Hindi tayo pwedeng mamili. Lahat ng utos na Panginoon, susundin natin. Lahat. Amen. Pangalawa, ang inaano sa atin ay yung patient natin, tinitrain tayo ng Panginoon sa ating peace. Kailangan mahabang pasensya natin. Yung pag-iintay natin, patient tayo. Handa tayong maghintay sa Panginoon. Amen. Nanalangin ka. Gusto mo ngayon din sagutin ka eh. Hindi mga kapatid. Amen. Maghintay ka. Karamihan ako rado kasi, alam niya, pag nilalangin ka, ibabagsak sa'yo. Hindi. May gagawin ka. Tinitreat tayo, maging patient tayo. Amen. Amen? Ano ba ibig sabihin ng patient sa biblical na kahulugan? Bible Dictionary, sabi, patient, able to put up problems or pain without complaining or becoming angry. Matyaga ka, hindi ka agad nagagalit, sinusumpong ka.
pinanalangin mo, ang tagal-tagal naman. Maging patient tayo, tinitrain tayo ng Panginoon na maging pasensyoso tayo. Matuto tayo maghintay. Amen. Eh, hindi mo alam. Hindi ka patient. Nalangin ka, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, wala pa sagot. Hindi ka patient, gumawa ka ng sarili mo para. Eh, kinabukasan pa nga, sasagutin na ng Panginoon na inunahan mo eh. Maghintay tayo sa Panginoon, tiyak sasagutin yan. Amen. Hindi sinungaling ang Diyos, hindi sinungaling lahat ng propeta ng araw na sinulat ang Bible. Hindi sinungaling ang mga unang alagad ng Panginoon. Kung anong sinabi ng Panginoon, magkakatotoo yan, maghintay lang tayo. Amen. Kanya lang hindi tayo naghihintay, naiinip tayo. Minsan mainit ang ulo natin, ang nangyayari dahil sa akin minsan. Eh ganyan lang, inaamin ko sa totoo lang, ayan. Aminin ko. Minsan nasisigaw ako, asawa ko, mainit ang ulo ko. Bakit? Eh kasi yung sinasabi ko hindi napapakinggan. Pero maalala ko kanya pala, mahina ang pandinig ng asawa ko. Diyan apektado ng operasyon. Kaya kung kausap yung asawa ko, hindi maintindihan. Pasensya na kayo. Dahil naapektuhan ang operasyon niya sa lalokonan. At sinabi rin ng doktor yun. Kaya ngayon, yun ang susunod namin Kaya gusto ko siya ang patingnan, hindi ako. Inuuna ko siya. Dahil ganun ko kumahal ang aking asawa. Amen. Kaya kayo, yung mga asawa kayo, mahalin nyo ng buong puso, buong kaluluwa. Ang iyong asawa, huwag kumaya dahil kasalanan sa Diyos ang pinabayaan ng asawa. Amen. So, patience. So, yung sumunod, ito, bakit ba tayo tinitrain ng Panginoon? Patience. May sumunod pa dyan, yung tinatawag natin, number, ng alis ng kordero ang panlimang selyo. Nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pagpapatotoo nila dito. Sumigaw sila ng malakas, O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat. Gano'n ba katagal ang bago ninyong hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Binigyan pa ng mga puting kasuotan ang bawat isa sa kanila. At sinabi sa kanila, magpahinga ng kaunti, pagpanahon, hanggang sa mabuo ang bilang. Ito, tandaan natin ito, sinasabi. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila. At sinabi sa kanila, magpahinga ng kaunti, pagpanahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin din tulad nila. Huwag tayong mainip. Tayo mga tinawag na pinaputi tayo ng Panginoon. Maaari gamitin tayo bilang boses ng Diyos Amen. para tawagin ang mga tupang ligaw ng Israel. Hallelujah. It's high time, mga kapatid. Dahil ito lang tinatawag natin na tayo dito, yung maging faithful tayo sa Panginoon. Sa mga sinabi niya, maging faithful tayo. Ano man ang mangyayari, huwag natin papabayaan ang sinabi ng Panginoon. Alam niyo ba, pagka tayo naging faithful sa Panginoon, ano ang sinasabi? Doon sa tiyatanan. Tingnan mo nga doon sa sa 34:9 na lang ng awit. Ang sabi dito, offer the Lord ye saints, for there is no one then that fear Him. Ibig sabihin that there is no one, hindi ka magkukulang, hindi ka magnanasa dahil ang sabi nito, then that fear Him. Ibig sabihin marami, takot ka sa Diyos, pagka sumusunod ka sa Diyos, wala kang hahanapin pa.
Dahil ibibigay niya eh. Kaya nga sabi, yung one, hindi mo ano yan, hindi ka magbawa. Lagi ibibigay, isusupply sa inyo ng Panginoon. Kaya nga na kailangan maging faithful tayo sa Panginoon. Amen. At yung sinasabi sa Bible, yung ating binasa kanina, basa na pa natin. Yan ang tinatawag na martyrdom. Martyr. Ano ba yung sabihin ng martyr? Katulad ng ating mga martyr na bayani, anong ginawa nila? Hinaan nila ang kanilang buhay para sa bansa natin. Kaya sila yung mga martyr. Alam naman natin, pinag-aralan natin sa eskwela kung sino yung ating mga martyr. Nagbuwis na buhay alang-alang sa bansa, sa pagmamahal sa bansa. Tayo naman kailangan maging martyr tayo sa Panginoon. Ano ba na nangyari? Tagutuman yan. O mamatay man tayo. Basta tayo hindi hihiwalay sa Panginoon. Handa natin idlaan ang ating buhay. Dahil sa sumusunod tayo, maging kapalit man ang ating buhay. Buhay dito sa daigdig. Dahil hindi na tayo tinggal ito, mga citizens of heaven. Ang panghinayangan, ang pag-aaral natin, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ang bigyan natin ng halaga, yung ating spiritual life. Amen. Yun ang mahalaga. Dahil at ang ating physical life ay maiiwan dito yan. Hindi ba pagkano matay tayo, ano sinasabi ng Bible? Yung ating katulad lupa, uuwi sa alabok sa lupa at ang espiritu ay uuwi sa Diyos na may bigay nito. Kaya mahalaga sa atin kayamanan sa langit, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit dito sa lupa. Dahil dito sa lupa ay masusunog kahit anong milyon mo. Masusunog yan. Di ba nangyari? Amen. Sa atin naman, mga kapatid, iwasan natin ng ating sarili, ating buhay ay masunog sa apoy ng impyerno. Kundi mabuhay tayo para sa Panginoon. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. So yun ang sinasabi mga kapatid. Bakit kinakailangan tayong maging martyr ng Panginoon? Bakit tayo dapat dumaan ng mga pagsubok, tribulation? Para tayo ay hindi makasama saan? Sumunod, kasahin natin. Nakalisin ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim. Nakasing itim ng damit. Panluksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Ganyan lang. Yeah. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na para mga bubot na bunga ng igos. Kapag inapas ng o lakas na hangin, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. 15. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, mga gobernador, mga pinuno ng mundo. Ang mayayaman ay makapangyarihan at lahat ng tao alipin man o malaya. At sabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tagunan niyo kami at igubilin niyo kami sa mukha na nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Amen. Hallelujah. Amen. Ano ibig sabihin nito? Na mangyayari? Ito yung ayaw mangyari sa ating ng Panginoon. Kung iisa-isahin natin yung mga pangyayari, ano ibig sabihin na? Yan ang tinatawag natin wrath of God. Puot ng Diyos, ibabagsak na niya. Pero kung tayo namuhay, sunod sa Diyos, hindi na tayo kasama dyan. Dahil na-rapture na tayo. Pero iniiwas natin yung rapture, kaya tayo isinasakan sa pagsubok para tayo tumatas, maging obedient tayo, maging patient tayo, maging faithful tayo. Dahil sa gayon, hindi tayo dumanas dyan, ihahanda tayo ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Yan ang tinatawag, wrath of God. Wrath of God, hindi daga ng Panginoon yan, ha? Galit. Wrath of God.
rat. Yan, sasapitin yan sa mga ulpan. Yes. Hallelujah. Pero hindi tayo tatarban yan. Bakit? Hallelujah. Tayo ay magtatagumpay. Amen. Hallelujah. Amen? Magpupusto tayo dyan. Kasi may bibigyan tayo ng katagumpayan ng Panginoon. Kung tayo ay obedience, patient, at faithful sa Panginoon. Yes. Yan ang pagdating ng muli ng Panginoon. Noong unang dumating siya, niligtas na tayo, pinatawa tayo sa kasalanan. Yes. At binigyan tayo na dapat natin sundin. At doon tayo sumunod mga kapatid. Pag-aralan natin, kaya nga dapat lagi tayo nagbubulay-bulay na salita ng Panginoon. Amen. Amen. Panguli, basahin nga po natin yung yung 2 Corinthians 12, 7 to 10. Nangyari kay Pablo. Ang sabi rito, unless I should be exalted above measure through the abundance of the relations that was given me. Sabi, binigyan si Pablo ng given me a thorn in my flesh. Ito, nagkasakit si Pablo dito. Binigyan siya ng thorn, karamdaman sa kanyang katawan lupa. Ang sabi nito, the messenger of Satan to buffet me, lest you be exalted above measure. Okay. And for these things I beseech the Lord thrice, that I might be proud. So dumalangin siya 3 beses sa Panginoon. Ano sabi? Ano sabi ng Panginoon? Say unto me, my grace is sufficient for thee. Ang aking grasya ay sapat sa iyo. Ang sabi niya, for my strength is made perfect in weakness. Kapag tayo nanghihina, palalakas tayo ng Panginoon. Most gladly therefore will rather glory to my infirmities than the power of Christ be set upon me. Kaya tayo, mga kapatid na, binibigyan tayo ng pamalo ng Panginoon Yes. para tayo hindi magyabang. Amen. Amen. Hallelujah. Yung ating sinasabi nga hindi natin pagyabang, hindi naman ikaw may gawa niyan. Ang Diyos ang may gawa niyan eh. Amen. Yung nagagamit ka ng Panginoon ngayon, magaling kang magsalita, hindi mo gagawa yan. Gawa ng Diyos yan. Amen. Glory to God. At tumikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Binibigyan ng talino. Amen. Lahat ng talino, lakas, binibigay sa iyo. Pero pag binigyan ka ng kahinaan, huwag mong sisihin ng Panginoon. Inalaw ng Panginoon niyo para hindi ka magmalaki. Yes. Hallelujah. Alam mo ba yun? May pamalo ang Panginoon. Amen. Amen. Pinapalo tayo ng Panginoon. Hebrew 12, 5 and 6. Sabi sa Hebrew 12, 5 and 6. Sabi, for whom the Lord love. Yan. Ibig sabihin, yung mahal ng Panginoon. And He forgotten the expectations which speaking unto you. Na huwag natin kalilimutan yung sinabi ng Panginoon, sinasabi sa atin kung tayo nagbabasa. Ang Panginoon ay kinakausap tayo, kaya ang sabi, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you, as unto children. My son, sabi, despise not my chastening. Yung pagpalo ng Panginoon, sabi, my son, despise not the chastening. The Lord fail when thou art rebuked of him. Nililibig tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon. For whom the Lord is loved. Yung mahal ng Panginoon, sabi, for whom the Lord loved, He chasteneth. Pinapalo niya yung kanyang minamahal. And scolded every son whom He received. May pagpalo. Amen. May disiplina na ginagawa ang Panginoon sa atin dahil mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mapasama tayo sa kanyang puot na ibabagsak sa mga huling araw. Doon tayo hinahanda ng Panginoon. Kaya nagbigay siya ng mga salita niya sa atin na dapat natin sundin. Amen. Number 1 nga dyan yung forgiveness. We have to forgive. Ano ba yung ginawa sa atin? Ano ba ginawa natin sa Panginoon? Lahat ng hindi magandang bagay ay ginawa natin sa Panginoon. Pero pinatawad tayo at inilaan yung kanyang buhay para sa atin. Ngayon naman, mga kapatid, tayo dinidisiplina ng Panginoon. Magpakandal tayo sa disiplina ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na mapasama tayo
sa kanyang puot na ibabagsak. Amen. Mapasama tayo sa rapture. Hindi tayo mapasama sa wrath of God. Amen. Sa rapture tayo dapat mapasama. Dahil una ang rapture kaysa sa wrath of God. Meron kasi nangangaral na una lang yung wrath of God kaysa sa rapture. Hindi. Wala na tayo bago ibagsak ng Panginoon ang kanyang puot sa daigdig na ito. Amen. Pagkapin natin, ano man ang disiplina, ano man ang pagpalo sa atin, hindi dapat tayong malungkot, hindi dapat tayong lumayo sa Panginoon. Ang dapat magpasalamat tayo. Katulad ng nangyayari sa akin, pasalamat ako, Panginoon. Ngayon nalaman ko na kung sino ang may malasakit sa atin, kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin, at kung sino ang tunay na susuporta sa atin. Amen. So, magpatuloy tayo, magkakaroon tayo ng breakthrough sa Panginoon. Tumayo lang tayo, huwag tayong tatalikod. Amen. So, bago tayo magbukas, dito, winawakas ako na, at bago ako malis dito mga kapatid, awitin ulit natin yun. Ginawit ka nila. I'll stand.